Pag naghilamos ka pagkatapos mong mag-cellphone ng matagal, mabubulag ka ba? Ang nakakabulag, yung mga paasa. Char, okay lang maghilamos, walang mangyayari, magiging fresh ka pa. Pero pag nakababa tayo ng matagal sa cellphone, nakakalimutan nating ipikit yung mata natin, mag-blink. Normally, nakaka 10 to 20 blinks tayo per minute, pero dahil sa concentrated tayo, nagiging less than 10. Kaya nababawasan yung paglinis ng dumi, nababawasan yung pag-moisten, pagpasa ng mata. Kaya every 20 minutes, dapat tumitingin tayo sa malayo, at for 20 seconds, nagsuslow blinking para mawala yung dryness and irritation. Pwede rin na dahil sa init na galing sa cellphone, ay nagdadry yung mata. Paano yung radiation? Nagkaka-cancer ba dahil sa cellphone? Sa ngayon, wala pang evidence na nagpapatunay doon. Tulad ng walang ebidensya na pwedeng maging kayo. Char. Kumpara sa radiation ng X-ray, ang X-ray high frequency. Sa cellphone, low frequency. Mahina lang, parang yung tama mo sa kanya. Anong gagawin para maiwasan ang high blood? Maging single, char! Low salt, low saturated fat diet. Ang asin ay tagahila ng tubig. Pag sobra ang asin, sobra rin ang tubig sa dugo. Papahirapan nito ang pagtibok ng puso. Buo-buong kolesterol sa loob ng ugat o atherosclerosis ang kapalit ng pagkain ng sobrang taba. Taasan ang potassium at fiber sa diet. Ang potassium ay tumutulong sa kidneys para alisin ang sobrang asin sa katawan. Ang fiber naman makatulong bawasan ang absorption ng kolesterol sa bituka. Mag-exercise 30 minutes a day, 5 days a week. Huwag manigarilyo. Ang nicotine ay nagpapasikip ng ugat at nagpapalapot ng dugo. Matulog ng sapat, average of 7 hours. Pag puyat ka, tumataas ang level ng stress hormones at ang mga chemical na ito ay nakakapagpataas ng presyon. Pag ikaw ay naresetahan ng doktor mo ng gamot pang high blood, siguraduhin inumin mo to ng walang mintis at sumunod sa follow-up. Mahal magkasakit pero mas mahal ko kayo. Char! Nakaka-anemia ba ang pagpupuyat at pagligo sa gabi? Hindi. Ang anemia ay general term pag mababa ang pulang parte sa dugo at nakikita lamang to sa complete blood count or CBC. Ang most common cause nito ay nutritional deficiency, usually iron at ilang vitamin deficiency tulad ng vitamin B, vitamin B. Risk factor ang pagbubuntis dahil sa mataas na demand ni baby, kaya kalimitang nagbibigay ng iron supplements. May mga specific types of anemia naman na namamana. Pwede rin magka-anemia pag nawawalan ka ng more than 150 ml ng dugo kada minuto sa kahit anong paraan. At pwede rin dahil sa matagal na pagkakasakit tulad ng kidney failure, cancer at iba pa. Madalas ang mga may anemia ay namumutla, nanghihina at laging nahihilo dahil sa kakaisip mo sa kanya. Char! Ang mga sintomas na to ay general, ibig sabihin nakikita sila sa ibang sakit bukod sa anemia, kaya mainam magpa-check up pa rin sa doktor para matukoy ang dahilan nito. Nakaka-almoranas ba ang pagkain ng spicy foods? Yung kasing hot ko. Char! Ang almoranas o hemorrhoids ay ang sobrang paglaki ng ugat sa may butas ng puwet. Ito ay katumbas ng varicose veins sa binte. Ang nagdudulot nito ay ang mataas na pressure sa puwetan. At ang karaniwang dahilan nito ay constipation at straining, yung sobrang pag-ire. Paano ba natin to maiiwasan? Kumain ng mga pagkain rich in fiber tulad ng mga gulay at prutas. Uminom ng maraming tubig para hindi ka uhaw na uhaw sa kanya. Char! Huwag magtagal ng more than 10 minutes na nakaupo sa toilet. Huwag tiisin ang tawag ng kalikasan at mag-exercise para mapabilis ang pagbaba ng dumi sa bituka at hindi ito manigas. Okay lang bang kumain ng spicy foods? Walang libro o journal na nagsasabi na nakakasanhi ito ng almoranas. Pero pag may almoranas ka, ang pagkain nito ay maaaring makadagdag sa hapde at pamamaga. Paano maiiwasan ang hyperacidity? Iwasan mo muna siya. Char! Isa sa mga sakit related sa acidity ay gastroesophageal reflux disease or GERD. Reflux, ibig sabihin yung laman ng sikmura mo ay umaakyat sa esophagus, bumabalik, hindi tulad ng ex mo. Char! Yung nakacircle ng red, yan yung sphincter ng esophagus. Normally, naka-close yan. Pero pag may dadaan na pagkain, ay mag-o-open. Minsan, nararamdaman natin na may umaakyat sa lalamunan dahil biglang nag-o-open yung sphincter na to. Normal lang yun. Nagkakaproblema lang pag humihina yung sphincter na yan at sobra-sobra yung asido sa sikmura at napapadalas na yung sintomas mo ng GERD, magpa-check up ka na. Paano ba natin to maiiwasan? Kailangan natin iwasan ang mga pagkain na nagpapahina ng sphincter na to, iwasan ang mga pagkain na nagpapasobra ng asido sa sikmura natin, at pagkatapos kumain ay huwag humiga dahil magbabackflow talaga yung laman ng sikmura sa esophagus. Anong gagawin pag hirap makatulog sa gabi? Panoorin mo ako. Char! Kahit gaano kakapuyat, huwag matulog sa umaga at hapon para umangat ang kalidad ng pagtulog mo sa gabi. Melatonin ang ating sleeping hormone. Umaakyat ang level nito pag madilim, kaya dapat total blackout sa pagtutulugan, walang source of light. Uminom ng gatas 1 oras bago matulog dahil mataas ito sa tryptophan, isang amino acid na nakakapagpataas ng serotonin, ang ating happy hormone, or ako, Char! Nakakatulong ito sa ating anxiety. Mag-meditate for 5 minutes. Pwedeng isabay ito sa prayer. Siguraduhin tahimik ang lugar at mag-slow deep breaths. Hingang malalim papasok sa ilong, pigil for 5 seconds at mag-exhale dahan-dahan palabas sa bibig. Nakakatulong ito sa pagbagal ng heart rate at pag-relax ng ating katawan. Ako personally, nanonood ako ng ASMR videos sa YouTube with earphones, nakakatulog ako agad. Pero pag nakakasakabal ang pagpuyat sa pang-araw-araw na gawain, magpa-check up agad sa doktor dahil maaaring may ibang medical condition. Ba't ka nahihilo pag biglang bumabangon at tumatayo? Anemia? Hindi. Ako? Pwede. Char! Isa sa mga pwedeng dahilan ay benign paroxysmal positional vertigo.
Sa pinakaloob na parte ng tenga natin, meron tayong tinatawag na calcium crystals. Normally, nasa iisang lugar lang yan at hindi gumagalaw para ma-maintain ang balance. Pero dahil sa biglaang pagpalit ng posisyon ay nakakalog yung mga crystals na to at napupunta sa ibang parte ng tenga. Kaya ka nahihilo. Madalas, nagtatagal lang yung hilo ng less than 1 minute. At mas at risk ang iba pag meron silang history ng head trauma or nagka-infection sa tenga dati. Paano ba natin ito pwedeng iwasan? Bago ka bumangon, higa ka muna sa left side mo ng 30 seconds, sa kabila ng 30 seconds. Susunod ay uupo ka, dahan-dahan, iisang posisyon lang yung ulo, huwag kang mag-Beyonce, char. At manatiling nakaupo ng 1 minute. Susunod ay pwede ka nang tumayo pero dahan-dahan lang. Anong gagawin pag sobrang bilis ng paghinga dahil sa anxiety, stress o kaba o yung tinatawag na hyperventilation? Pag mabilis ang paghinga, bumababa ang level ng carbon dioxide sa katawan at nangyayari ang sumusunod. Ito ang gawin mo. Isipin mo andyan lang ako. Char, gumamit ng paper bag, itapat sa ilong at bibig at siguraduhin walang siwang paglalabasan ng hangin. Pag walang paper bag, gawin na lang ito. Hingang malalim, papasok sa ilong. Pigil for 10 seconds at labas ang hangin ng dahan-dahan sa bibig. Na parang hinahalikan mo yung crush mo pero hindi naman talaga mangyayari yun. Char! Sa ganitong paraan ay babalik ang carbon dioxide at aakyat ang level nito sa katawan. Gawin ito tuloy-tuloy for 15 minutes hanggang kalma ka at normal na ang paghinga. Tandaan, hindi ito applicable para sa may mga sakit sa baga tulad ng asthma o hika o pag may ibang sintomas kasabay ng hirap o bilis ng paghinga. Huwag nang gawin to, diretso na agad sa emergency room. Low blood pressure, anemia at leukemia. Anong pagkakaiba nila? Ang low blood pressure o hypotension ay ang blood pressure less than 90/60. Ang anemia naman ay pag mababa ang pulang parte sa dugo, yung tinatawag nating hemoglobin at nasusukat ito sa blood test. Pero hindi mo masusukat kung may pag-asa ka sa kanya. Char! Ang leukemia naman ay cancer sa dugo. Specifically, may problema sa white blood cells na dapat panlaban natin sa sakit. Yung crush mo, hindi kayo paglalaban nun. Char! Nadadiagnose ito sa pag-biopsy ng buto. Pag may low blood pressure ka, hindi ibig sabihin may anemia ka agad dahil may iba't ibang causes ito. Ang anemia ay hindi nagiging leukemia, pero ang leukemia ay pwede magsanhi ng anemia. Pag gusto nyo malaman ang iba't ibang causes ng anemia, click nyo yung profile ko dahil may TikTok na